Tara, subukan naman natin magluto ng masarap na kasaba cake gamit itong ating improvised oven na gawa sa lata ng biskwit. Sobrang dali lang ng recipe na ito, kaya naman gagamit lang tayo dito ng isang basong ginadgad na kamuting kahoy, 1 cup coconut milk, 1/2 can condensed milk, at lagyan din natin ng grated cheese, yung mixture para mas lalong sumarap ito. Tapos hahaluin lang natin ng mabilisan para mag-well combined ang lahat. Tapos lalagyan pa natin ng isang itlog para special talaga, kaya naman kahit wala ito ay pwede pa rin. Pag nahalo na ng mabuti ay ilipat na natin dito sa ating lianera. Pero bago natin ilipat ay lagyan muna natin ito ng margarine para hindi tayo mahirapan mag-unmold pagkaluto nito. 6x2 pala ang sukat ng molde na ito. Pagkatapos natin maisalin ay ilipat na natin ito sa steamer para lutuin natin to sa loob ng 40 minutes. Dapat ay kulong-kulo na yung tubig bago natin to ilagay. At habang niluluto natin ito ay gagawa naman tayo ng kanyang toppings. Dito ay gagamit tayo ng kalahating baso ng gata at yung natirang kalahating lata ng condense. Isang egg yolk lang, di kasama yung white. Tapos maglagay rin tayo dito ng grated cheese para masarap talaga. Hahaluin lang natin. Pagkatapos ay ibuhos na natin ito dito sa ating nalutong kasava. Pantay-pantayin lang at pwede na ito isalang sa ating improvised oven. Budburan pa pala natin ng grated cheese. Optional lang to ha, kahit wala na to. Inubos ko lang yung grated cheese na ginawa ko. Pala yung improvised oven natin na gawa sa lata ng biskwit. Sa mga hindi pa nakapanood, ipapakita ko lang dito kung paano ito gawin. Sobrang dali lang nitong gawin. Bumili lang kayo ng taro sa palengke. Mura lang din naman to, pero hindi ko napahirapan ng sarili ko. Pumunta na lang ako ng mga grocery store at doon ako bumili ng taro. Yung ganitong klase ng taro ang bilhin nyo, yung may takip, huwag yung taro ng mantika. At ito na nga naka-ready na, pwede na ito paglutuan. Hindi ko na nga pinakita yung process, pero i-explain ko sa inyo. Itong takip ay nilagyan ko ng handle para hindi tayo mahirapan magbukas at sara ng ating oven. At itong taro ay dinivide ko sa dalawa para marami-rami yung maluto sa isang salangan. Binutasan ko lang ng tatlo yung magkatapat na gilid at nilagyan ko ng makapal na alambre. At dito naman sa bibig ay binawasan ko din yung magkabilang gilid para magkasya yung pan natin. Tapos ito na rin yung pinaka-ventilation niya. Kailangan din kasi ng may singawan ng usok para hindi puputok yung oven. Ganun lang kadali gawin itong taro improvised oven. Tapos meron kaming yero na flat. Gumawa na rin ako ng plates para patungan sa aming mga lulutuin. At dito nga ay isasalang na natin yung kasaba cake kasama yung bibingka at niluto ko ito sa loob ng 10 minutes. After 10 minutes luto na nga itong ating kasaba cake at kung napapansin nyo yung toppings ay nandun sa dulo lahat. Hindi nga kasi pantay pagkalagay itong ating improvised oven. Aayusin pa namin itong patungan. First try pa lang kasi namin ito para sa mga susunod ay pantay na siya. Kamay kanya itong kasaba cake.